Sa apartment ni Lin Zichen, tahimik na nakahain ang pagkain sa mesa. Mainit pa ang ulam, at halatang bagong luto. Mukhang isang karaniwang gabi lang sana iyon, hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Masiglang pumasok si Chu Rui, bitbit ang sandamakmak na shopping bag sa magkabilang kamay, sabay biro na dumalaw na naman daw siya para mangabala. Halatang masaya siya, parang may dala pang kung anong sorpresa. Hindi siya sinita ni Shen Qingan. Sa halip, ngumiti pa ito at sinabing huwag niyang tawaging istorbo ang sarili niya, mas mabuti raw na dumalaw siya ng mas madalas. Sumunod na bumati si Lin Zichen at pinapasok siya ng maayos. Habang inilalapag ni Chu Rui ang mga bag, napansin ni Shen Qingan kung gaano karami ang dala nito at napatanong kung bakit parang kalahati ng tindahan ang binili niya. Tumawa si Chu Rui at ipinaliwanag na may bagong dating na paninda ang clothing store ng pamilya nila. May nakita raw siyang ilang pares ng damit na pang-couple at agad naisip na babagay iyon kina Lin Zichen at Shen Qingan, kaya dinala niya ang mga iyon bilang regalo. Kinuha niya ang isang bag at inabot kay Lin Zichen. Sinabi niyang nalabhan na ang laman at pwede na agad isuot. Walang pag-aatubili, pumasok sina Lin Zichen at Shen Qingan sa kwarto upang magpalit. Ilang sandali lang, lumabas na silang dalawa suot ang unang set. Agad silang pinakiusapan ni Chu Rui na mag-pose para sa litrato, sabay biro na pwede raw niyang gamitin ang mga larawan bilang modelo sa online store. Napangiti si Lin Zichen, doon lang niya napagtantong iyon talaga ang pakay nito, habang si Shen Qingan ay ngumiti ng natural sa kamera. Nagpalit sila ng ikalawang outfit, itim, mas malamig at mas astig ang dating. Halos mapatalon sa tuwa si Chu Rui at sinabing mas bagay iyon sa kanila. Nang maisuot pa ang ikatlong pares, kumpiyansa na niyang idineklara na siguradong mabebenta ang mga damit dahil kahit sinong magkasintahan ay gugustuhing isuot iyon. Matapos ang mahabang pagpapalit at kuhaan ng litrato, tinawag na sila ni Lin Zichen sa hapag. Paalala niya, kakain na sila bago pa tuluyang lumamig ang pagkain. Sabay-sabay silang umupo. Habang kumakain, biglang nag-iba ang tono ng usapan. Ikinuwento ni Shen Qingan ang nangyari sa kanila ni Chu Rui kanina. Ayon sa kanya, may senior silang nakasalubong na ginamit ang mas mataas nitong lakas para tangkain pang agawin ang kanilang mga bag. Umatras lamang ito nang may makakilala kay Shen Qingan bilang kasintahan ni Lin Zichen. Napabuntong hininga si Chu Rui at idinagdag na ang senior na iyon ang parehong taong dati nang humiram ng kanyang make-up ngunit hindi na ibinalik. Palagi raw nitong kinukuha ang bago niyang gamit at ibinabalik na halos wala ng laman. Siya talaga ang target, at nadamay lamang si Shen Qingan. Hindi na napigilan ni Shen Qingan ang galit. Mariin niyang sinabi na hindi yun pwedeng palampasin at kailangan nilang humingi ng hustisya pagkatapos kumain. Ngunit nag-alinlangan si Chu Rui. Ipinaliwanag niyang miyembro ng student council ang senior at opisyal din doon ang nobyo nito, isang taong hindi basta-basta kayang banggain. Tahimik na nagsalita si Lin Zichen. Sinabi niyang sasama siya. Doon napaisip si Chu Rui, kung kasama nila si Lin Zichen, wala na nga sigurong dapat ikatakot. Alam nilang may klase sa gym ang mga second year, kaya doon sila nagtungo. Pagdating pa lamang nila, agad napalingon ang mga estudyante. Kumalat ang bulungan, dumating ang bagong hari ng unibersidad. Itinuro ni Chu Rui ang senior na tinutukoy, si Li Ziki, may rosas pulang buhok. Diretsyong tinanong ni Lin Zichen kung totoo bang humiram ito ng make-up at hindi ibinalik. Walang pakialam na sumagot si Li Ziki, ano ang ibig daw nitong sabihin sa, hiniram at hindi ibinalik. Parang ninakawan daw niya ito. Natural lang na ibabalik daw niya ito sa kanya kapag nagamit niya na ito ng sapat. Hinihiram lang niya ang mga kosmetiko nito, bakit daw naman nagkakagulo? Napakakuripot naman daw ni Chu Rui. Isa pa, hindi niya ginamit ang kanya ng walang dahilan, ibinigay niya rin sa kanya ang lahat ng kanyang mga kosmetiko. Hindi na nakatiis si Chu Rui at sinabi ang totoo. Palagi nitong kinukuha ang bago niyang gamit at ibinabalik na halos ubos na. Mariing itinanggi ito ni Li Ziki, at sinuportahan pa ng kaibigan nito. Susuguri na sana ni Chu Rui si Li Ziki, ngunit pinigilan siya ni Lin Zichen. Humakbang siya at hinarap ang isang guro. Tinanong niya ang patakaran ng paaralan,
Kung ang survival of the fittest ba ay nangangahulugang pwedeng year-on ng malakas ang mahina. Ipinaliwanag ng guro ang tuntunin, pwedeng hamanin ng mahina ang malakas kahit kailan, ngunit ang malakas ay kailangang may pahintulot ng mahina para magsimula ng laban. Tungkol naman sa pagtukoy ng lakas, kung mayroong ranggo ng lakas sa pakikipaglaban, tingnan ang ranggo ng lakas sa pakikipaglaban, kung hindi, tingnan ang antas ng baitang. Gayun din, ang pagsisimula ng isang hamon ay nangangailangan ng parehong partido na magbayad ng pantay na halaga ng mga kredito sa akademiko. Tatanggapin ng mananalo ang lahat ng kredito na ibinayad ng magkabilang partido, kung hindi sila magkasundo, babayaran nila ang minimum na isang kredito. Ngumiti si Lin Zichen. Sinabi niyang nangangahulugan iyon na maaari niyang hamanin si Li Ziqi ngayon din. Tinukso siya ng senior at sinabing, siya, isang lalaking may pisikal na kalamangan, sa tingin daw ba talaga ay kaya nitong apihin ang isang babaeng katulad niya. Ngunit sa isip niya, common tier 5 lang ang creature level niya, kaya siguradong hindi siya kapantay nito. Sa halip na siya ang lumaban, hinarap ni Lin Zichen si Shen Qingan at sinabing siya ang maghamon, bagamat nagulat si Shen Qingan, ngunit seryoso siyang sumang-ayon. Nagpanik si Chu Rui at sinubukang pigilan sila, dahil gumagamit ng reverse psychology ang senior na ito. Bakas din ang takot sa mukha niya nang maalala niya na halos magkasing hinalang sila ni Shen Qingan. Ngunit mahinahong inilagay ni Shen Qingan ang kamay sa balikat niya at sinabing huwag mag-alala, kaya niya ito. Dahil sa pinakitang tapang at determinasyon ni Shen Qingan, namula ang pisngi ni Chu Rui. Tumalon si Shen Qingan sa dulang floor at formal na nagpakilala siya si Shen Qingan, isang nangungunang estudyante sa unang taon ng high school. Mayabang niyang hinamon si Li Ziqi mula sa ikalawang baitang ng sophomore evolution. Namangha ang lahat sa kanyang kagandahan, ngunit sa isip ni Li Ziqi, napatanong siya kung saan nakuha ni Shen Qingan ang tapang upang hamanin siya. Walang pagdadalawang isip, tumalon na rin sa dulang floor si Li Ziqi at mayabang na nagpakilala bilang junior, kung haharap daw ito sa isang hamon, gawin ito ng malaki. Magbabayad siya ng 10 credits. Mula sa ibaba, sinabi ng guro na ngayong nagkasundo na ang magkabilang panig, na itatag na ang hamon, pagkatapos nagtanong ang guro kung handa na ba sila. Sumagot si Shen Qingan na magbabayad din siya ng 10 credits. Pagkatapos sabay na silang sumang-ayon para sa pagsisimula ng laban. Agad nagbago ang kulay ng buhok ni Shen Qingan mula lila patungong matingkad na asol. Sa isang iglap, sumugod siya. Nanigas si Li Ziqi at hindi makakilos na halos nanginginig ang katawan, napapatanong siya sa sarili kung anong problema. Nakakaramdam siya ng pagkahilo. At bago pa man siya makagalaw, isang malakas na sipa ang tumama sa mukha niya. Lumipad ang senior at bumagsak ng malakas sa sahig ng gym. Natahimik ang buong lugar. Napabulala si Chu Rui, hindi makapaniwalang ganoon nakalakas ang kaibigan niya. Habang walang malay si Li Ziqi, tumawag ang kaibigan nito kay Jin Mingyo, nagsasabing nasipa ang nobya nito at kailangang pumunta agad. Habang hawak ang katawan ni Li Ziqi, mariing tumitig ang babae sa grupo ni Shen Qingan habang sinasabi sa kanila na malaki ang magiging problema nila. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.